Sinabi ng hari, "Alam mo, kailangan mong isuko ang iyong mga titulo." At sa totoo lang, nagiging katawa-tawa na ang lahat ng ito. Sa kalaliman ng gabi, tumakas si Reyna Camilla sa matinding takot patungo sa isang liblib na taguan sa Scotland. Sa desperadong pagtatangkang linisin at itago ang kanyang mga ari-arian. Ang dahilan? May 4 na milyong libra mula sa pondo ng kawanggawa ang biglang naglaho, palihim na inilipat sa isang lihim na pondo na siya mismo ang umano'y kumamkam. Dahil sa takot na baka isang araw ay palayasin siya ng walang anumang dala, kapag umakyat na sa trono si Prinsipe William, tuluyang naitulak si Camilla na maging isang tahasang magnanakaw. Ngunit ang pagtakas na iyon ay hindi pala kaligtasan. Isa pala itong nakamamatay na bitag na inihanda ni Prinsesa Anne. Isang lihim na puwersang panseguridad ang naghihintay sa mismong taguan sa Scotland, handang tambangan siya. Pagkatapos ay dumating ang nakamamatay na pagbaligtad ng sitwasyon. Ang kanyang kasabwat na abogado ay nagpasiyang talikuran siya. Sa halip na protektahan si Camilla, personal niyang ibinigay ang buong dosye na naglalaman ng mga dokumentong may pinekeng pirma ng Reyna, kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Sa harap ng hindi matitinag na ebidensya at ng galit ni William, paano palalaban si Camilla? Anong kahihiyan at mabigat na parusa ang babagsak sa magnanakaw na may titulong Reyna? Malilinis na ba sa wakas ang monarkiya pagkatapos ng gabing ito? Dumausdos ang itim na ledger na balot sa balat sa ibabaw ng matibay na mesang yari sa oak. Ang pagkiskis nito sa kahoy ay lumikha ng mahinang tunog bago ito huminto sa mismong gilid tuwirang itinulak sa harap ni Prinsesa Anne. Si Thomas, ang pinakatahimik at pinakamasipag na kalihim ng palasyo, ay dahan-dahang binawi ang kanyang payat na mga daliri. Hindi siya nagpitik ng sakong, hindi yumuko ayon sa nakasanayang protokolo, at hindi rin nagbitaw ng anumang walang kabuluhang pagbati. Tahimik lamang niyang itinuro ang isang linyang nakabold sa ibabang kanang bahagi ng malinis na puting pahina, saka tinapik iyon ng 3 beses gamit ang kanyang hintuturo. 4 na milyon! Ang nakakikilabot na bilang, na tila bigat ng isang patalim na may lason, ay nakapwesto sa tabi ng pangalan. The Queen Camilla Community Project. Hindi kumurap si Anne. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang dinaanan ng kanyang mga daliri ang bawat perpektong bilog na 0. Hindi na tinag ang kanyang tingin, ngunit tila naubusan ng hangin ang paligid. Binuklat niya ang mga pahina at isa-isang hinugot ang mga resibong mahigpit na nakaipit sa loob. 4 na milyong libra ang naubos mula sa kabangyaman ng maharlikang pamilya sa loob lamang ng 11 buwan. Ang mga paliwanag sa bawat pag-withdraw ay nakasulat sa maayos at perpektong itim na tinta. Bayad para sa mamahaling materyales sa konstruksyon, gastos sa paggawa, at pagtatapos ng infrastruktura para sa nasabing proyekto. Lahat ay mukhang lohikal. Lahat ay kahina-hinalang tugma. At ang pinakamahalaga, sa ibaba ng bawat dispatch slip ay nakalagay ang hindi mapagkakamaliang sulat kamay na pirma ni Camilla. Maring isinara ni Anne ang ledger, sapat ang lakas upang halos yumuko ang gulugod ng aklat. Tumayo siya at iwinagayway ang kamay upang alisin ang lahat ng schedule na nakalatag sa mesa. Lumakad siya patungo sa sulok, dinampot ang isang maitim na balabal na yari sa lana at isinuklob iyon sa kanyang kasuotan upang ganap na maitago ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng maharlikang pamilya. Hindi niya inutusan si Thomas na sumunod. Mag-isa siyang lumabas, dumaan sa mga likurang pasilyo na walang mga tagapaglingkod.
Nakatuon ang kanyang mga mata sa unahan habang diretso siyang nagtungo sa isang walang markang off-road vehicle na naghihintay sa dilim ng likurang bakuran. Humagibis ang sasakyan sa makapal na gabi ng kabayanan. Kumayod ang mga gulong nito sa magaspang na daan, humiwa sa makapal na hamog at iniwan sa likuran ang karangyaan ng palasyo. Nakaupo si Anne sa likurang upuan, mahigpit na nakakapit ang kamay sa hawakan ng pinto. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umiikot ang halagang 4 na milyong libra. Tila bumubutas sa kanyang isip. Nang biglang promeno ang sasakyan at huminto sa eksaktong koordinatong malinaw na nakasaad sa invoice ng bayad, binuksan ni Anne ang pinto at siya mismo ang bumaba. Napahinto siya. Lumubog ang kanyang mga takong sa malamig at malagkit na putik. Walang anumang community complex doon. Sa kanyang harapan ay tumambad ang isang marumi at nakasusuklam na katotohanan. Isa lamang itong abandonado, wasak, at naghihingalong bakanteng lote. Ang mga kalawangin na bakal na rebar ay nakausli patungo sa madilim na kalangitan ng gabi. Nakabunton ang basurang pambahay at mga tirang industrial na materyales habang umaalingasaw ang mabahong amoy na tumama sa kanyang ilong. Isang kalahating gawang pader na ladrilyo, hindi pantay at tinutubuan ng lumot at damo. Ang nakatayo sa gitna ng bakanteng lugar. Walang bagong ladrilyo, walang bagong tiles, walang bakas ng mga manggagawa sa construction. Wala ni isang palatandaan na magpapatunay na mayroong proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyong libra. Ang 4 na milyon ay ganap na naglaho na parang usok. Itinaas ni Anne ang kanyang mga kamay at mahigpit na kinuyom ang mga ito sa loob ng bulsa ng kanyang balabal hanggang sa sumakit ang kanyang mga buko. Ang panlilinlang na ito ay lumampas na sa karaniwang maliliit na bangayan at agawan ng kapangyarihan sa loob ng palasyo. Ito ay lantaran at walang kahihiyang paglustay ng pera. Ito ang pinakamatinding pagtataksil. Ang babaeng nakasuot ng korona ng reyna ay walang takot na ipinasok ang kanyang mga kamay sa kabangyaman ng maharalikang pamilya. Ginamit niya ang isang kunwaring proyektong pangkawanggawa upang palihim na humigop ng milyon-milyong libra bago pa man maganap ang paglipat ng kapangyarihan. Inilantad na ng magnanakaw ang kanyang tunay na kulay. Nabasag na ang huling hangganan at alam na alam ni Anne kung ano ang kailangan niyang gawin upang tuluyang alisin ang kabulukang ito. Habang ang abandonadong lote ay nananatiling hubad sa malamig at mapait nitong katotohanan, hindi kalayuan doon sa silid tulugan ng palasyo na binabaha ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga kristal na chandelier, si Camila ay nalulunod naman sa mga bunga ng kanyang kasakiman. Nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking salaming may palamuting gintong gilid. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nagmamadali niyang isinusuot ang isang napakalaking kwintas na diamante sa kanyang kulubot na leeg. 70,000 libra para sa isang malamig at walang buhay na alahas. 75,000 libra para sa emerald ring sa kanyang hintuturo. Lahat ng iyon ay binayaran ng buo gamit ang makakapal na bungkos ng perang diretsong kinuha mula sa tinatawag na pondo ng community project na siya mismo ang nagtatag. Ngunit kahit gaano kaliwanag ang kinang ng mga diamante, hindi nito maitago ang takot na unti-unting ngumangat-ngat at pumupunit sa ilalim ng balat ni Camila. Hinubad niya ang kwintas at marahas itong inihagis sa pulang velvet box sa ibabaw ng vanity table. Pabalik-balik siyang naglakad habang ang kanyang mga takong ay malakas na tumatapak sa mamahaling Persian rug. Dinudurog maging ang maseselang gilid nito. Ang paghahari ni Haring Charles ay papalapit na sa huling mga araw nito.
mahina, at ubos na ang sigla. Kapag si Prinsipe William, na may dugo ni Diana sa kanyang mga ugat, ay opisyal nang umupo sa trono, alam ni Camilla higit kanino man na agad siyang palalayasin mula sa mga mararangyang silid na ito nang walang anumang dala. Iyon ang paulit-ulit na kinahuhumalingan ng kanyang isip gabi-gabi. Yun ang takot na kumakain sa kanya, dahilan upang hindi siya makatulog at pagpawisan ng malamig. Tumanggi siyang tanggapin ang ganoong kapalaran. Tumanggi siyang maging isang taong umaasa lamang sa awa, nakalahad ang kamay para humingi ng tulong sa isang anak na ang mga mata ay puno ng galit. Kailangan niya ng konkretong panangga para mabuhay. Kailangan niya ng pera, napakaraming pera. Isang napakalaking lihim na pondo, ligtas na nakatago sa ibang bansa, upang mapanatili niya ang kanyang marangyang pamumuhay bilang reyna, sino man ang mamuno sa imperyo. Sa isang maliit na mesang kahoy na nakasiksik sa sulok ng silid, biglang umilaw ang isang itim na teleponong walang nakasave na mga kontak o anumang datos. Biglang nag-vibrate ang telepono. Parang isang gutom na hayop, mabilis na sumugod si Camilla. Dinampot ito at mariing idiniin ang gilid ng telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang linya, ang abogadong si Aaron Peter ay nakaupo ng nakayuko sa isang masikip at nakahihingal na apartment sa gitna ng isang abalang kapitbahayan. Sa paligid niya, sa sahig, sa kama, at sa sofa, nakabunton ang mga dokumentong tila mga bundok, kalat-kalat kasama ng mga papel na puno ng mga numero. Isa siyang tusong matandang soro, ang lalaking direktang nasa likod ng buong operasyon ng mga offshore shell company. Siya ang nag-ayos ng mga perpektong front upang maayos at palihim na mailabas ang milyon-milyong libra mula sa kaharian. Abala siya sa pagbibilang ng mabibigat na gold bar at makakapal na salansan ng pera na matagumpay na naipuslit at maingat na naimpake sa mga aluminum briefcase. Handa na ang lahat, paos na sabi ni Aaron, kumakaluskos ang boses sa speaker. Tapos na ang pagtanggap ng sistema ng mga shell company, pero kailangan pang i-activate ang huling security ring ng mga Swiss bank account. Kailangan mong pumirma ng direkta sa susunod na batch ng disbursement files. Kung wala ang iyong sulat kamay na pirma, permanenteng maiipit ang daloy ng pera. Wala ni isang sentimo ang makakagalaw. Kinagat ni Camilla ang kanyang labi, nagngalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa ito ay dumugo. Ang metalikong lasa ng dugo sa kanyang bibig ang humila sa kanya pabalik sa realidad. Lubos niyang nauunawaan ang matinding panganib ng pag-iiwan ng sulat kamay na pirma. Hindi ito isang electronic pin na maaaring itanggi. Isa itong pisikal na ebidensya, isang personal na bakas. Ito ang tanging bagay na maaaring magbigkis ng lubid sa kanyang leeg, kaugnay ng pagnanakaw na ito, kung sakaling mabunyag. Isang pirma lamang at ang buong krimen ay tuluyang maikakabit sa pagkakakilanlan ng reyna. Ngunit ang pagnanasang maipon ang bawat huling sentimo, ang pagkasabik na makita ang walang katapusang mga zero sa kanyang personal na account, ay lumamon sa lahat ng pag-iingat at katinuan. Pipirmahan ko? Gawin mo na ngayon. Siguraduhin mong ligtas ang dossier na iyon. Huwag mong hayaang makita iyon ng kahit sinong mata. Unggol ni Camilla sa pagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding kasakiman na may halong kabaliwan. Malakas niyang inihagis ang telepono sa kama. Perpekto ang plano. Ang mga pekeng dokumentong may sulat kamay na pirma ni Camilla ay opisyal ng naging pangunahing susi sa pagbubukas ng kayamanang itinago sa ibang bansa. Ngunit kasabay nito, lingid sa kanyang kaalaman, iyon din ang nakamamatay na lubid na dahan-dahang itinatali
handang ipulupot sa kanyang leeg. Kinabukasan, nagising ang palasyo sa karaniwan nitong tahimik at mahigpit na ritmo. Ang kalansing ng mga karwahe sa di kalayuan, ang tunog ng mga walis na naghahakot ng mga dahon sa ibabaw ng batong sahig. Ngunit sa ilalim ng payapang anyong iyon, tahimik nang nagliyab ang isang mabangis na pangangaso. Hindi basta sumugod si Prinsesa Anne sa silid ni Camilla. Hindi niya tinawag ang mga guwardiya. Hindi siya naglabas ng search warrant. Isa siyang bihasang mangangaso. Upang mahuli ang isang sakim na dagang nagtatago sa malalim nitong lungga, kailangang ihagis dito ang isang pain na may lason. Isang psikolohikal na pang-akit na pipilit dito na lumabas sa lungga sa matinding takot. Pumasok si Anne sa breakfast room, walang anumang emosyon sa mukha, malamig na parang yelo. Dinampot niya ang marupok na tasang porselana at marahang dinaanan ng kanyang daliri ang gilid nito. Ang malamig niyang mga mata ay sumulyap sa nanginginig na katulong na nagbubuhos ng tsa. Kilala ni Anne ang babaeng ito. Isa siyang tagapakinig sa likod ng pinto, laging nakaabang sa bawat tunog, nangungulekta ng bawat munting impormasyon sa palasyo upang palihim na iulat kay Camilla kapalit ng malaking tip. Sinadya ni Anne na ibagsak ang tasa sa pilak na platito, lumikha ng matinis na tunog na pumunit sa katahimikan ng silid. Sinadya rin niyang lakasan ang kanyang boses. Binibigkas ang bawat salita ng mabagal at mabigat, sapat upang bumaon mismo sa tainga ng taong kailangang makarinig nito. Tawagin si Thomas. Sabihin sa kanya na ihanda ang agarang pagsasara ng buong Royal Safe System. Ngayong hapon, ang buong kontrol sa lahat ng pondong pinansyal, lahat ng pisikal na ari-arian, kabilang ang mga kasalukuyang community project, ay direktang ililipat kay Prinsipe William nang hindi dadaan sa anumang tagapamagitan. Sino mang hindi naroroon upang mag-reconcile ng mga ari-arian ay permanenteng mapuputulan ng lahat ng pribilehiyo. Isang pangungusap lamang. Walang dokumentong may selyo. Walang opisyal na abiso na ipinaskil. Isa lamang itong psikolohikal na bala na binalutan ng asukal, tuwirang pinaputok sa pinakanakamamatay na kahinaan ni Camilla. Napapitlag ang katulong, ilang patak ng mainit na tsaa ang tumulo sa mantel. Agad siyang yumuko, umatras at mabilis na lumabas ng silid. Ang mga tsismis ay kumalat ng mas mabilis pa sa salot. Wala pang 15 minuto, sa pamamagitan ng putol-putol at nanginginig na ulat ng katulong nang nakarating ang balita sa silid ni Camilla na naiilawan ng chandelier. Sa isang iglap, ang huwad na anyo ng kapangyarihan ng reyna ay nabasag sa 100 piraso. Nalaglag mula sa kamay ni Camilla ang lipstick na ipinapahid niya. Ang matingkad na pulang marka ay humagod sa gilid ng kanyang bibig na parang sugat. Namutla ang kanyang muka, tila naubos ang bawat patak ng dugo. Mahigpit na kumapit ang 2 kamay niya sa gilid ng vanity hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ngayong hapon, ganap na pagsasara. Buong kontrol kay William. Ang matinding takot ay sumakal sa kanyang lalamunan, dahilan upang halos hindi makahinga ng normal si Camilla. Marahas na umangat at bumaba ang kanyang dibdib. Tuluyan niyang nawala ang kakayahang mag-isip ng lohikal. Kung maisasara ang financial system at makukuha ang mga susi ng safe bago pa tuluyang maging lehitimo ang huling pondo sa ibang bansa, mabubunyag ang bawat shell company. Mas masahol pa roon, 100 ulit na mas masahol kung biglang pumasok ang team ni William ngayong hapon upang humingi ng audit. Ang pekeng dosye na naglalaman ng lahat ng kanyang sulat kamay na pirma. Nakasalukuyang nasa loob ng leather briefcase ni Aaron Peter ay magiging nakamamatay na ebidensyang wawasak
sa kanyang buhay. Nilamon ng takot at paranoia ang kanyang kayabangan. Hinablot ni Camila ang kanyang buhok at winalis ang lahat ng nasa ibabaw ng vanity papunta sa sahig. Wala siyang kaalam-alam na 2 palapag ang layo sa likod ng saradong pinto ng study. Nakatayo si Prinsesa Anne na nakakrus ang mga braso. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kaguluhan sa mga tagapaglingkod, habang bahagyang kumukurba ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Sumara na ang bitag. Kinagat na ng biktima ang pain at nagsisimula na itong magpumiglas sa matinding paghihirap. At ang unang pagkakamali, isang mapaminsalang pagkakamali, ay malapit nang mangyari. Hindi na siya makapaghintay kahit 1 segundo pa. Hindi siya maaaring umupo lamang at hintayin ang mga tauhan ni William na sumugod at agawin ang lahat sa kanya. Para siyang isang baliw na gamo-gamo, walang pag-iisip na sumusugod diretso sa kadiliman. Pasuray-suray siyang lumapit sa kanyang wardrobe, marahas na hinila ang mga drawer at kinuha ang lahat ng mahahalagang bagay na makita. Ang pinakamamahaling alahas, ang nakatagong reserbang salansan ng pera sa ilalim ng mga felt lining. Lahat ay isinilid niya sa isang napakalaking leather duffel bag. Wala siyang pakialam kung maayos ba ang pagkakatupi ng mga gamit. Isiniksik lamang niya ang lahat hanggang sa umbok ang zipper. Mabilis niyang kinuha ang itim na telepono. Ang nanginginig niyang mga daliri ay nagmamadaling dinayal si Aaron Peter. Nang may sumagot sa kabilang linya, sumirit ang boses ni Camila na parang makamandag na ahas. "Wasakin mo agad! Dalhin mo ang buong isinumpang dossier na may mga pirma ko sa cabin sa Scotland. Wasakin mo yon bago maghapon. Papunta na ako roon. Huwag mong hayaang may kahit 1 piraso ng papel na matira." Ibinaba niya ang tawag ng nagmamadali at mabilis na nagsuot ng isang mapurol at maitim na trench coat. Hinila niya pababa ang felt hat upang matakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Hinablot niya ang mabigat na leather bag, saka palihim na lumabas ng silid. Dahan-dahan siyang dumaan sa hagdanang pang-emergency, gumalaw ng patago, at lumusot sa madilim na pintuan ng basement na nakalaan para sa mga delivery man. Mabilis siyang sumakay sa isang rental car na maaga nang nabook gamit ang pekeng pangalan. Walang royal chauffeur na magbubukas ng pinto para sa kanya. Walang escort ng mga bodyguard na magpoprotekta sa kanya. Wala na siyang anyo ng isang reyna. Isa na lamang siyang babaeng tumatakas. Mahigpit na yakap ang mga ninakaw niyang kayamanan. Umuungal ang makina. Ang mga gulong ay matinis na kumiskis sa batong daan habang humarurot ang sasakyan palabas sa gilid na tarangkahan ng palasyo, diretso patungo sa nagyayelong Scottish Highlands. Mahigpit na hawak ni Camila ang manibela gamit ang 2 kamay. Butil-butil ang pawis na umaagos mula sa kanyang noo at tumutulo hanggang sa kanyang baba. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa rearview mirror, ligalig ang mga mata, puno ng paranoyang iniisip na ang bawat ilaw ng sasakyang nasa likuran niya ay tauhan ni William na sumusunod sa kanya. Iisa na lamang ang kanyang destinasyon. Iisa na lamang ang desperado niyang hangarin. Makarating sa cabin, magsindi ng posporo, at sunugin ang pekeng dossier. Iyon ang tanging pisikal na ebidensya, ang mahalagang susi na maaring maglantad sa kanya at magdala sa kanya sa kulungan. Ngunit hindi alam ni Camila na sa ilalim ng chassis ng sasakyang kanyang minamaneho ng halos baliw sa takot, may isang micro GPS tracker na kumikislap sa mahinang pulang ilaw, mahigpit na nakakabit sa bakal na ilalim ng kotse. Sa lihim na command room, 12 ng milya ang layo mula sa sindak ni Camila, nakatayo si Anne ng tuwid sa harap ng isang malaking screen.
Isang pulang tuldok ang kumikislap, mabilis na gumagalaw sa digital map, malinaw na sinusundan ang rutang patungo sa Hilaga. Sa likuran ni Anne, tahimik na sinusuri ng 6 na lalaking nakasuot ng itim na plain clothes ang kanilang kagamitan. Inayos nila ang kanilang tactical flashlights, sinuri ang mga plastic zip ties, at nanatiling matatalim at malamig ang kanilang mga ekspresyon. Walang bahid ng labis na emosyon. Hindi sila mga pulis. Sila ang cleanup crew sa mga anino, ang kasangkapan ng dinastiya para sa isang paglilinis. Diretso siya sa taguan, eksakto gaya ng inaasahan. Malalim na sabi ni Anne, habang nakapako ang kanyang mga mata sa pulang tuldok. Umalis na kayo. Harangan ang lahat ng labasan. Supilin ang lahat. Huwag ninyong bigyan ng oras na makapagsindi ng posporo upang sunugin ang kahit isang papel. Opisyal nang nagsimula ang pangangaso. Lumabas ang security team mula sa silid sa pamamagitan ng isang underground passage sa katahimik na sumakay sa mga itim na off-road vehicle na umaandar na ang makina. Ang magnanakaw ay humaharurot patungo sa tagpuan, naniniwalang mabubura niya ang lahat ng bakas. Ngunit sa katotohanan, siya mismo ang gumuguhit ng mapa, ginagabayan ang malamig ang dugong mga mangangaso diretso sa kanyang huling lungga. Bawat ikot ng mga gulong sa aspalto ay isa pang hakbang na naglalapit kay Camila sa bangin ng kanyang pagkawasak. Ang kahoy na cabin, nakatago sa kailaliman ng Scottish Highlands, ay bahagyang natatanaw sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Napapaligiran ito ng matatandang pine tree na humuhuni sa mapait na hangin. Biglang nagpreno ang sasakyan ni Camila, kumiskis ang goma sa graba bago ito tuluyang huminto. Hindi na niya inabalang patayin ang makina. Marahas niyang binuksan ang pinto at mabilis na lumabas. Yakap ang leather bag na puno ng ninakaw na ginto at mga diamante. Pasuray-suray siyang sumugod pasulong at ibinagsak ang buong bigat ng kanyang katawan sa matigas na pintuang oak. Bumukas ito ng malakas. Aaron, nasunog mo na ba ang lahat? Ibigay mo sa akin ang mga isinumpang papel na iyon ngayon din! Sigaw ni Camila, paos ang boses, halos mabiyak sa sindak. Baliw na gumagala ang kanyang mga mata, hinahanap ang liwanag ng fireplace o anumang apoy na susunog sa mga dokumento. Ngunit ang tanawing sumalubong sa loob ay nagpatigil sa kanya. Biglang tumigil ang kanyang mga paa, tila dumikit sa sahig na kahoy. Para bang agad na nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Walang masangsang na amoy ng nasusunog na papel. Walang tunog ng mga dokumentong pinupunit. Walang nangyayaring pagsira sa ebidensya. Sa loob ng makipot na silid, sa ilalim ng kumikislap at maputlang dilaw na ilaw, isang nakatatakot na tanawin ang tumama mismo sa mga mata ng tumatakas na reyna. Si Margaret, ang fund manager at kanang kamay ng money laundering network, ay nakaluhod at halos bumagsak sa maalikabok na sahig. Nakapilipit sa likod ang kanyang mga braso, mahigpit na nakatali gamit ang military-grade plastic zip ties. Sa tabi niya, ang abogadong si Aaron Peter, ang tusong matandang Soro, ay nakadagan ang kalahati ng muka sa magaspang na mesang kahoy. May dugo ang gasgas sa kanyang pisngi. Sa mga sulok ng silid, nakatayong parang mga haligi at humaharang sa bawat ruta ng pagtakas ang matataas na lalaking nakasuot ng itim na plain clothes. Wala silang suot na police badge, wala silang binasang Miranda rights, sila ang lihim na puwersang pansiguridad ni Prinsesa Anne. Matagal nang nakaabang ang unit na ito sa taguan. Ilang oras na silang nakabaon sa dilim. Naghihintay na ang biktima mismo, ang kusang lumakad papasok sa bitag. Nabitawan ni Camila ang leather bag.
Bumagsak ito sa sahig ng mabigat at mula rito ay kumalat ang ilang bungkos ng pera at isang mamahaling kwintas na perlas. Napaatras siya ng isang hakbang. Nanginginig ang kanyang mga labi. Handang sumigaw ng tulong. Ngunit ang pintuang oak sa kanyang likuran ay agad na isinara ng malakas ng isang malaking security operative. Wala nang daan pabalik. Sa sukdulang takot, habang nakatayo sa hangganan ng buhay at kamatayan ng kanilang dangal, tuluyang gumuho ang katapatan ng mga kriminal. Si Aaron Peter, ang lalaking nangakong poprotektahan ang lihim hanggang sa huli. Ang taong nanumpang gagamitin ang bawat butas sa batas upang ipagtanggol si Camila, ay ngayon ay namimilipit na parang uod na natapakan. Itinaas niya ang kanyang bugbog na mata. Ni minsan ay hindi niya tiningnan si Camila. Diretso siyang tumingin sa commander ng security team na nakatutok ang tactical flashlight sa kanyang muka. Sumigaw siya, mataas at masakit sa tainga ang tinig, gaya ng isang duwag na pilit binibili ang sariling buhay. Amin ako! Isususuko ko ang lahat! Tauhan lamang ako! Siya ang utak ng lahat. Ang reyna ang pumilit sa akin na itayo ang mga shell company. Sa kanya ang pera sa Switzerland. At saka bumagsak kay Camila ang nakamamatay na pagbaligtad ng sitwasyon. Tila isang maso na humampas sa kanyang ulo. Namilipit si Aaron at ginamit ang matulis na dulo ng kanyang dress shoe upang marahas na sipain ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Iyon ang itim na leather briefcase. Ang briefcase na naglalaman ng buong kapalaran ni Camila. Nariyan sa loob, lahat ng kanyang sulat kamay na pirma. Lahat ng invoice na ginamit para siphonin ang pondo ng community project. Kunin ninyo iyan at iligtas ninyo ako. Tili ni Aaron, kusang isinusuko ang pinakamapaminsalang ebidensya, kapalit ng isang madilim na kasunduan upang maisalba ang sarili. Lumapit ang isang security operative. Walang pagmamadaling pinulot ang leather briefcase at binuksan ang dalawang brass latch. Bumukas ang briefcase. Sa loob, maayos na nakasalansan, buo at malinaw na malinaw ang makapal na dosye na naglalaman ng hindi mapasusubaliang mga sulat kamay na pirma ni Reyna Camila sa itim na tinta. Ang matibay na ebidensya ay ligtas na ngayong nasa kamay ng mga taong magdadala ng katarungan. Nakatayo lamang si Camila sa kinatatayuan niya, hindi makagalaw. Bahagyang umikot, paitaas ang kanyang mga mata. Lubos na lumaki ang kanyang mga pupil. Nakabuka ang kanyang bibig, ngunit wala siyang mailabas na kahit isang tunog. Blanko niyang tinitigan ang kasabwat na bagong sumaksak ng nakamamatay na patalim sa kanyang likod. Tuluyan nang humigpit ang psikolohikal na bitag ni Prinsesa Anne. Dinurog nito ang bawat plano ng pagtakas, ginawang isang nahuling hayop ang reyna. Hubad, walang pagtatanggol at lubos na napahiya sa gitna mismo ng bundok ng perang kanyang ninakaw. Sa walang bintanang silid, sa kailaliman ng basement ng palasyo, lumapot ang hangin. Napakabigat at nakasasakal na para bang maaari itong hiwain ng punyal. Walang kumikislap na kamera ng press. Walang lente ng media. Walang mahahabang talumpati. Dito, tanging ang ganap na parusa ng maharlikang pamilya ang umiiral. Nakatayo si Prinsipe William sa gitna ng silid. Ang kanyang matalim na silweta ay mahaba ang aninong bumabagsak sa pader na limestone. Nakatiklop ang kanyang mga kamay sa likod, madilim ang kanyang mga mata. Dala ang hilaw at tahimik na galit na hindi man lang niya sinubukang itago. Sa tapat niya, nakaupo si Camila, nakayuko at nakasiksik sa isang nag-iisang leather chair sa gitna ng silid. Maputla ang kanyang muka
na parang bangkay. Kumalat ang kanyang makeup at ang mahihina at nanginginig niyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang trench coat na gusot-gusot matapos ang nabigong pagtatangka niyang tumakas. Sinimulan ni Camila ang huling eksena ng isang desperadong hayop na naipit sa sulok. Pinilit niyang tumulo ang mga luha ng buwaya kasabay ng mga pekeng hikbing sinakal sa lalamunan. Tumingala siya kay William, mahina at nagmamakaawa ang kanyang tinig. "William, kailangan mong maniwala sa akin. Pinagplanuhan nila ako. Ang abogadong iyon, si Aaron Peter, minanipula niya ako. Ginamit niya ang pangalan ko para magnakaw. Wala akong alam tungkol sa 4 na milyong iyon. Isinusumpa ko. Si Prinsesa Anne, na nakasandal sa pader sa madilim na sulok ng silid, ay tumangging hayaang magpatuloy pa kahit isang segundo ang mga mapanlinlang na tunog na yon. Lumabas siya mula sa dilim, ang kanyang mga takong ay tumatama sa sahig sa matitigas. Tiyak. At walang awang yabag. Hindi na niya kailangang makipagtalo. Hindi na niya kailangang ilantad ang anuman sa pamamagitan ng salita. Iwinasiwas ni Anne ang kanyang braso at ibinagsak ang makapal at mabigat na dossier diretso sa mesang oak sa harap mismo ni Camila. Isang matalim na lagapak ang umaling-aungaw. Bahagyang dumausdos ang dossier at biglang bumukas. 12-dosenang pekeng invoice, mga kontrata ng offshore shell company, at mga kasunduan ng korporasyon ang bumuhos at kumalat sa mesa. At malinaw na malinaw sa harap ng lahat ng naroon, gaya ng peklat sa isang mukha, ang mga sulat kamay na pirma ni Camila sa itim na tinta sa ibaba ng bawat pahina. Nabara sa lalamunan ni Camila ang kanyang pag-iyak. Napako ang kanyang mga mata sa sarili niyang mga pirma. Ang lubos na takot ay lantad sa bawat panginginig ng kalamnan sa kanyang mukha. Ngunit hindi pa tapos si Anne. Bahagya siyang tumango sa mga guwardiya. Bumukas ang bakal na pinto sa likuran nila. Si Aaron Peter, na ang mga kamay ay mahigpit na nakaposas sa likod, ay ipinasok ng 2 malalaking security guard. Itinulak siya pasulong, napasuray, hanggang sa tumayo siya ng harapan kay Camila. Sumabog ang tensyon sa silid. Si Aaron, na ang mga mata ay puno ng kaduwagan at pagtataksil, ay tumitig diretso sa babaeng minsan niyang itinuring na pinakamataas na awtoridad. Sa ilalim ng matalim na titig ni William, nagsimulang ulitin ni Aaron ang kanyang buong pag-amin. Wala siyang pinalampas na maruming detalye. Inamin niya kung paano hinati-hati ang 4 na milyon. Eksakto niyang sinabi kung paano iniutos ni Camila ang pamemeke ng mga dokumento. Inilantad niya ang buong katotohanan tungkol sa matinding pagnanasa nito na magkaroon ng offshore slush fund. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Aaron ay parang hampas ng martilyo. Dinudurog ang bawat piraso ng hindi nakikitang korona sa ulo ni Camila. Naipit ng sarili niyang kasabwat at ng hindi matitinag na ebidensyang nakalatag mismo sa kanyang harapan, tuluyang gumuho ang huwad na kapangyarihan at pekeng pagmamataas ni Camila. Hindi na niya kayang umiyak ng pekeng luha. Dumulas siya mula sa upuan at bumagsak sa malamig na sahig, humahagulgol ng hysterical na parang baliw. Sa gitna ng kanyang napipigtal na mga hikbi, sa wakas ay lumabas mula sa kanyang bibig ang maruming katotohanan. Hindi na siya nagmakaawa na siya ay inosente. Sumigaw siya tungkol sa kawalang katarungan. Ginawa niya ang lahat dahil sa kaduwagan, dahil sa matinding takot na maagawan ng lahat at itapon sa lansangan.
na parang pulubi kapag si William, na kailanman ay hindi tumanggap sa kanya, ay opisyal nang umupo sa trono. Ang kasakimang nag-ugat sa isang sakit na kawalan ng kapanatagan ang nagpalit sa kanya bilang isang hamak na magnanakaw. Ninakaw niya maging ang perang nakalaan para sa pinakamahihirap para lamang mapanatili ang kapirasong pekeng karangyaan. Isa iyong ganap na nakahihiyang pag-amin sa selyadong silid. Ang galit ay napalitan ng lubos na paghamak. Walang kapatawarang ibinigay. Walang tahimik na pakikipagkamay upang iligtas ang dangal. Walang peking press release na magsasabing ang reyna ay may problema sa kalusugan at kailangang umatras upang magpahinga. Ang parusang ipinatupad ay kasing tiyak, kasing pisikal, at kasing bigat ng krimeng ginawa. Tumingin si Prinsesa Anne sa figurang nakahandusay sa sahig. Gamit ang walang emosyong mga mata ng isang taong katatapos lamang magtapon ng basura. Agad na isinagawa ang huling hatol. Dalawang matatayog na Royal Security Operative, walang anumang emosyon sa mukha, ang humakbang pasulong sa magaspang na kilos, ganap na walang bahid ng seremonya. Hinawakan nila si Camilla sa ilalim ng mga kili-kili at hinila siya pataas mula sa sahig. Nang hina siya, wala nang lakas upang lumaban. Malamig na iniabot ng isang gwardiya ang kanyang kamay. Marahas niyang hinablot ang royal brooch na may mga diamante mula sa coat ni Camilla. Sumunod, mariing hinila ang emerald ring mula sa kanyang daliri. Bawat sagisag, bawat pisikal na bagay na nagpapatunay sa kanyang katayuan bilang Duchess of Cornwall. Bawat titulong nakakabit sa pangalang Camilla ay tuluyang inalis sa loob lamang ng wala pang isang minuto. Napahagulgol si Camilla, iniunat ang kamay upang kapitan ang laylayan ng pantalon ni William. Ngunit umatras siya ng isang hakbang, malamig ang kanyang mga mata, na para bang basura ang kanyang tinitingnan. Kinaladkad siya palabas ng silid. Kumayod ang kanyang mga takong sa batong sahig, lumilikha ng kaawa-awang matinis na tunog. Hindi siya inilabas sa pangunahing pintuan. Hinila siya sa madilim at malamig na service corridors, diretso sa gilid na pinto, na ginagamit para sa pagtatapon ng basura.